Bakit niya ilalagay doon yung tree of knowledge? Ang tree of knowledge, tandaan natin, yan yung unbelief, yung perversion, andyan yung nag-start yung kasalanan, di ba? Kasi kung hindi niya ilalagay, yung conflict, ang tawag doon, sourcing conflict. Ito yung sinishare ni Nico. Bakit kailangan dumanas din ng tao ng trials, temptation, sickness, ano pa? Lahat ng dadaanan ng tao. Problem. Yung problema. Bakit kailangan natin dumaan doon? Kasi nga si Kristo higit pa dyan. Yes, pero may reason. May reason ba? Para malaman niya na totoo ka. Yung fake. Kasi, gusto mo, anak ng Diyos, eternal life ka agad yung bigay sa'yo? Tapos pagdating doon, tamad ka pala. Tamad ka maglingkod. Ayaw mo pala. Si Adan, saka si Eva, subukan niya yung anak niya. Kung talaga tong anak niya na to, iniibig siya. Huh? Kaya, yung kusa, gusto ng Diyos yung kusa. Kaya mayroon siyang, pero mayroon din isang proseso na may assert authority. Na dumaan yung batas. Sundin nyo to may 10 utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. May batas. Pag sumuway, mamamatay yung tao. Pero bakit kailangan dumaan doon? Masubok. Kasi ang tunay na anak, Sinusubok. tunay na anak, kailangan dumaan Pagsubok. pagsubok. Kasi kung pupunta ka sa langit o millennium, dadalhin ka ng Panginoon sa millennium, tapos spoiled brat ka, Kampante. kampante, hindi, tatay ko yan eh. Hindi ko kailangan magtrabaho, tatay ko yung may-ari nito. Accepted. Special child ka, dinadalisay ka. Kailangan dumaan ka doon. Madarang. Basahin Madarang. natin. Madarang. Parang ginto. Kailangan mong dumaan doon eh. Ibig sabihin pala, yung mga problema sa buhay natin, yung kasalanan, part yun ng plano ng Diyos para maintindihan mo, inaayos ka pala ng Diyos. Para ma-experience mo na hindi ka relax, hindi ka spoiled na anak na basta gusto ko yan, tapos maglulupas yung anak mo. Kasi kung wala pera, wala problema eh. Wala tayong pera eh. Hindi, gusto ko, hindi ako alis dito sa mall. Pero may ganun eh. Ang gusto ng Diyos, yung may disiplina yung anak niya. Meron yung anak niyang pagsunod. Kahit wala dyan si pastor, susunod ka. Kasi alam mo na ang Diyos ang nagsasabi nun. Siya yung may akda nung sinasabi ng mga manggagawa. Kahit wala si pastor, you praise God. You say hallelujah, you praise the Lord. Nagpupuri ka sa Panginoon, nagpe-pray ka. Kasi yun ang pagiging Kristiyano, yun ang pagiging anak ng Diyos. Banay? Ang pagiging anak ng Diyos, hindi yung nandun lang, may bantay Naalala niyo po yung Garden of Eden, pinabantayan ng anghel. Bakit? Sabi ng Diyos, bantayan yung tree of life. Baka iunat niya yung kanyang kamay at kumuha at kumain. Ayaw ng Diyos na makukuha mo ang eternal life nang hindi mo pinaghirapan. Ayaw kayo, magyayaman kayo na instant. Sa bahay ka lang. Yayaman ba tayo ng gano'n? Mamagic lang, nandyan yung 5 milyon. Panaginip lang yun. Di ba, Nay? So, hindi din, sa Diyos, hindi din yun pwede. Kaya kailangan, sabi doon, yung pananampalataya, isa doon. Ano sabi doon? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak, ang sino man Sumampalataya. mayroong pasubali, ang sino mang sumampalataya, hindi pala nakukuha yung permanent
Ano yung permanent na yan? Permanent Internet. security Internal life. ng basta-basta lang. Kaya masasabi ko, ang lahat ng naligtas sa Panginoon ay hindi yan relax. Hindi yan lukewarm. Pagdating doon sa millennium, talagang ready. Oh. Bakit? Mamumuno sila sa mga bansa eh. O sabi ng Panginoon, bibigyan kita, ang magtagumpay, bibigyan ko ng Pamamahala. kapamahalaan sa mga bansa. Mamamahala ka kung tatamad-tamad ka. Yung pananampalataya mo, hindi mo talaga ina-exercise. Paano mo may exercise yung pananampalataya mo pagising lang ng umaga? Nag-aalala na tayo doon eh. Maulan na. Walang trabaho. Wala na ng trabaho. Ano namang ulamin namin yan? Oh. Yung iba naman, sige, sa kanin church, trabaho na muna. Pagka may mayroon na tayo. Oh, saka na yan. May bigas ba na? Kaya pag sinabi mo, may ayuda dito, akyatan. Ano yung ayuda na yun? Hindi nila naintindihan, spiritual na ayuda yun. Anong gusto mo? Ito yung tanong ko doon nung gabi, na nakaraang gabi na Bible study namin online. Tayo, binabaliwala natin yung problema natin. Na na spiritual. Saka na yan, pastor. Hindi alam to ng tao. Nay, Kuya Bal. Kahit yung mga tao na nasa KM90, lahat ng nandyan, hindi nila alam, meron silang kinalilimutan at hindi nila alam, sisingilin din sila nun. Ano yun? Yung panahon mo sa Panginoon. Iwas sila ng iwas sa kanin. Bible study? Hindi kami niya? Iwas ka ng iwas. Magagalit kasi ang asawa ko eh. Saka para walang galit, huwag na muna. Hindi mo kayang iwasan pagdating ng araw na yun. Mahuhulog ka na. Kahit anong pilit mong iwasan, bababa yung sumpa ng Diyos sa lupa, hindi mo kayang iwasan. Makikinig ka na. Sana ba yung nag-share ng Word of God? Wala na. Hanapin mo yung Simon. Darating yung araw na magkakagutom sa salita ng Diyos. Hahanapin nila yung Word of God na isinishare sa kanto. Yung nagba-Bible study pero hindi na nila makikita yun. Bakit? Yun lang ang paraan para mapuntahan yung eternal life. Hindi eternal yung kahit magkaroon ka ng ganyan. Nagtrabaho ka, mga 1 taon, Maricel. Tapos nagkasakit ka, naubos lahat yun. Na-confine ka 1 linggo, ubos. Nagpatotoo si Pastor Juni sa amin. Pastor Juni yung kasama namin doon sa, pumunta na din po dito yung mag-asawa. Hindi yung mataba, nakalimutan ko. Ani Erlinda? Hindi yung lalaki. Si Joseph ata yan. Yung dito na, namatay yung asawa niya dati na cancer. Si Joseph yun, si Buddy Joseph. Sabi ni Tatay Juni sa akin, Pastor, kasi iniiwasan ako dati niya eh. Dati ako iniiwasan ni tatay. Bible study kami. Sige, Bible study lang kayo. Diyan nyo lang ako. Ito na ngayon. Ay, ang dami. Siguro mga 3 years siyang nagtatrabaho. Siyempre, nakaipon. Ito na ngayon. Nagkasakit. Naubos yung Sabi ni tatay, pambihira. Pero ang tagal kong inipon. 1 linggo lang ubos. Nagkautang pa. Anong sakit? Yung mata lang. Yung natalsikan siya ng Simento. Nagtrabaho siya 1 linggo. May pera siya, may niya. Nag-wilting ba siya? Hindi po, natalsikan lang. Nakaupo ng ganyan. Natalsikan nung Simento. nung semento. Yung semento na inalo. Inalo na. Yung pulbos. Pulbos lang. Tumama sa ganyan ni tatay. Nag-testimony siya. Sabi niya, mabuti hindi ako nabulag. Ano ibig sabihin yun? Napakasimpleng aksidente lang, no? Tapos, siyempre, pag-check up siya sa private, magkano? Wala naman ng hindi mo naman agad-agad na mapapagamot yan sa public, eh.
magpipila ka pa. Sobrang sakit sa mata mo. Hindi naubos yung naipon na isang linggo. Ibig kong sabihin, temporary kasi yun. Pero secure mo sa sarili mo. Paano? Kung meron kang security, eternal security, spiritually, hindi ka dadanas ng ganong disgrasya. Maniwala po kayo sa hindi. Alam ng Diyos na wala kang ibabayad. Ibabayad sa pagpagamot pala. Maintindihan niya yung sitwasyon mo. Kung kailan, naranasan ko to kung kailan may pera ka, saka ka nagkakasakit. Saka ka nagkaka-problema. Kailangan mo ilalabas. Anong gustong ipakita ng Diyos? Kaya mong Alam niyo bakit? Kaya nga, nabanggit ko kanina, ba't kailan dumaan ng Panginoong Jesus sa pagsuko? Sabihin ng demonyo, sige, ibibigay ko lahat sa iya. Basta, sambay mo ako, ang problema, si Jesus, nung sabi niya, gawin mo ngang tinapay yung bato. Kaya po ba niyang gawin? Yes. Kaya. Ba't niya hindi niya ginagawa? Pero sa panahon yun, kaya natin Kasi yung kalooban ng Diyos. Bakit hindi niya isip ni Jesus, during his fasting, 40 days, gagawa na siya ng tinapay kasi nagugutom na siya. Ba't di niya ginagawa? Kasi yung kalooban ng Diyos yung nasusunod sa kanya. Tama, pero mayroong pansagot. Kasi gusto niyang supilin yung laman niya. Gusto niyang talagang padanasin yun. Kasi yung laman ng tao, kaya sabi ni Jesus, nung pagkakanulo na siya, yung mga disciple, dito na tayo matutulog. Mamaya tulog agad, humihilik. Tapos siya, nag-pray siya 3 a.m. Nagulat siya, paglingon niya sa likod, hindi man lang kayo makapag-pray ng kahit 1 minuto. Tulog agad Magbabalat sila sa madaling araw Pero siya, nagbabattle siya doon, nagpipray siya, Lord, wag mo itulot yung sarong ito sa akin. So, kailangan niyang danasin yun. Kailangan niyang maramdaman yung takot. Kami mag-asawa, nung isang gabi, sugod namin si Teo, sobrang taas ng lagnat. Mag-40 Ba't natatakot tayo? Sabi ng Diyos, kailangan mo matakot para ako ang asahan mo. Kasi pag wala tayong takot, safe tayo. May pera ako dyan. Okay lang yan. Hindi ka na, Kahit private pa yan. kaya ko yan. Tapos nagkasakit, wala kang ng pera ngayon. Iyak ka ngayon. Luluhod ka na. Lord, pwede bang diba doon mo na i-deal yung mga pagkukulang mo, yung kakulangan natin bilang anak ng Diyos. Kung si Adan, hindi niya ilalagay yung tree of knowledge of good and evil na conflict sa gitna, relax lang sila. Nung nagkasala si Eva at Adan, yun ang perfect will of God. Bakit? Ay, tingin mo, bakit yun ang perfect will of God na magkasala? Natuto sila. Natuto sila. Natuto silang hanapin Ang kakainin. ang Diyos. Pero hindi nila mahanap kasi kasama barkada naman tayo. Okay lang yan. Pupunta ako dyan sige, sanay na Nung kami. nagkasala na sila, Nung nagkasala, mahirap. hindi na Pero sila nakakausap. magkakausap sila, kailangan nilang bumalik. Paano sila nakabalik? Yan yung exploring Eden Eastward Kailangan nilang bumalik. Ang problema, hinarangan. Ng dalawang anghel. May 2 anghel na may tabak, papatayin sila. Pero mayroon pang mga dawag, tinik. Hindi talaga sila makapasok. Paano ngayon? Saan nila hahanapin ng Diyos? Saan sila sasamba? Doon sila sumasamba sa Eden. Nandun ang presensya ng Diyos. Nung nagkasala, nawala yung presensya ng Diyos. Paano nila hahanapin ng Diyos? Puso. Hindi nila alam. Hindi malayo ang Diyos. Kailangan lang nilang, sabi doon sa unang Timoteo, si Ate pagbasa mo, 2:14. Kailangan lang nilang magkaroon ng pananampalataya. So, ang pagbalik pala sa Panginoon, pag ikaw ay nawala sa Kanya, yan na yung
exploring Eden Eastward. Pag bumalik ka sa Israel, wala na eh. Kaya yung presensya ng Diyos, umalis doon sa Israel. Kaya mo ngayon, puro bato lang siya. Oh, nasaan na? Nasa iyo na eh. Si Kristo bumaba in the form of the Holy Spirit na sa bawat isa na natin. Tapos tayo takot, Lord, parang wala ka naman eh. Sabi ni Jesus, hindi ako malayo. Narito ako lagi sa iyo. Eh bakit di kita nararamdaman? Kasi mayroon kang abala ka doon sa kung ano-anong bagay, yung nakalagay na sinulat ni Nico. Temporary. So hindrances po yung mga bagay na nagiging Diyos-Diyosan natin. Una doon yung cellphone natin. Yung cellphone natin, paano natin yung ginagamit sa Panginoon? Ano, di ba pa? Yan ba po? Selfie. Kung ano mga style, di ba? Pero, tapos ipopost natin sa Facebook. Pinost ba natin yung mensahe niya? Para pag may nakabasa sa wall mo, ba, ganda ng share. May mga verses, oh. Panoorin ko nga yung video na to. At least nakapag-evangelize ka. So, ang purpose po nung mga binanggit niya, yung trials and temptation, para hindi tayo maging relax sa Lord. Ang problema ngayon, nakakaranas na nga ng problema. Relax pa! Ay, okay lang yung lilipas din yan. Believe it or not, pagdating ng tribulation, hindi mo maiiwasan yung galit ng Diyos. Ngayon, pwedeng ano pa eh, daplis lang. Op, ilag. Wala pa yung palo. Ah, ilag ka. Hindi ako yan. Hindi ako tatamaan ng palo na yan. Dadaplisan ka pa eh. Pero pagdating sa tribulation, tutumbukin ka talaga ng ano. Hindi ka na makakalit. Hindi ka makakaiwas. Sabi ni Bayo Barnum, yung mensahe ngayon, hindi pinapakinggan. Kahit mag-mensahe ka, sumigaw ka ngayon, hindi papakinggan eh. Ang tawag diyan sa English, uncertain sound. Hindi yan gustong pakinggan. Pero pagdating sa tribulation, Hanapin. pag nagsalita yung dalawang propeta, naku po, baka, saan na ba yung dalawang propeta? Patayin na natin yan. Puro sumpa na yung dulot eh. Hahanapin nila kasi hindi pwedeng hindi nila maranasan. Third part of the earth, the sea, land, lahat yun. Mapipinsala. Ngayon, sabihin ng mga ngaral ngayon, mapapalo kayo pagka hindi kayo sumunod sa Panginoon. Eh, wala yan. O, yung iba, kung tutuyin, niwala ko sa iyo. Hindi naman totoo yan. Di man totoo yan. Sige nga. Nandito po yung mga Diyos. Bakit di naman ako nagkasakit? Mga ganyan. Di mo alam. Anytime, di ba? Pwede ka nang mawala. Hindi man sa kanya, pero doon sa pamilya. O yan, isa pa yan. Doon na. O, ikaw, ang hindi mo na pinapalo. Hindi mo alam yung anak mo. Kaya asawa mo. Kamag-anak mo. Hindi lang sakit yan. Yung pamimera. Yung relasyon mo. Sa pamilya mo. Ba't kayo nag-aaway? Alam mo, hindi yan tinig ng Diyos sa buhay mo na kailangan mong bumalik sa Kanya. Oh? Ba't ka nag-aaway? Ay, dahilan yata ng pag-attend mo sa Bible study. Mali. Hindi dahil sa pag-attend mo. Nag-aaway kayo kasi meron talaga kayong problema. Wala Oh. kayong pera. Dahil lang yan sa wala kang pera, wala kayong ganito, wala kayong ganito. Kasi ang gusto mo yung once lahat eh. Yung gusto mo, Lord, pahingi. Pag siya naman nagsalita, sige, bibigyan kita. Nabasa mo na ba yung salita ko? Hindi na kailangan yan, pahingi na lang. Payag kayo ng gano'n. Yung anak mo, hihingi sa'yo, pahingi ang pera, pambili, pang computer. Wala na. Pakinggan mo muna yung sinasabi ko, hindi na kailangan yan, basta pahingi. Payag kayo niyan. Galit Ang mo. galing yan. Tapos si Lord, ganyan, gusto natin, ganyan. Hindi, basta bigyan mo ako, ang hinihiling ko. Pero hindi ko susundin yung gusto mo. Masakit po yan. Kung tayo yan, sasabihin ng anak mo sa'yo, basta hindi ko susundin yung gusto mo, basta ibigay mo yung kailangan ko kasi anak mo ko.
Parang ano, no? Parang arrogante. So sa Diyos, hihingi tayo ng kailangan natin sa Kanya. Pagalingin mo ako kasi anak mo ako. Oh? Di mo lang tayo, Lord, pwede bang ano, alisin mo ko para masyado kang demanding, masyado kang arrogante, spoiled brat. So sa Diyos, hindi pwede ang spoiled brat. Galatians chapter 4, verse 6. Verse 1, verse 2 hanggang verse 4. Kaya ako mismo, naisip ko sa anak ko, hindi dapat o spoiled eh. Pag umingit sa akin, cellphone pa. Sabihin namin mag-isang, ano, cellphone? Oh, bigay mo na, iyak eh. Tapos nagkasakit ngayon, yan, sabi ko sa iyo, nagsisiyan kami ngayon, kasi cellphone, hindi, ikaw eh. Sabi ko, pares lang tayo. O, simula ngayon, walang cellphone. 4, Chapter 4, verse 1. verse 1. Nai-spoil ko yung anak ko eh. Basa. Sinabi ko na hanggang ang tagapagmana ay bata pa. Wala siyang pinagkaiba sa isang alipin. Kahit na siya pa ang nagmamay-ari ng buong lupain. Imagine mo, kahit siya yung may-ari ng buong lupain, kailangan niyang magsilbi. Si Jesus. Yun mismo si Jesus. Kahit siya yung may-ari ng lahat, kailangan niyang dumaan. Anak, hindi pwede. Napansin mo si Kristo, hindi siya maluho. Oh? Ang ginagawa lang ni Jesus, nakiki-attend lang yun ng pesta. Pupunta si Jesus doon sa wedding in Cana, in-invite siya. Huh? Alam ba nila na si Jesus yung gagawa ng wine? Ang nagbigay ng hint, yung nanay niya, anak, wala nang wine. Parang gusto sagot ni Jesus, ano ngayon kung walang wine? Ang sagot ni Jesus sa babae, hindi ko pa panahon. Ang gusto sabihin ni Jesus, teka, hindi yan pwedeng imagicin. Parang gusto niya sabihin sa atin yun eh. Hindi pwedeng magicin yan. Inisip niya, mapapahiya eh. Parang titigil yung kasayahan. Pag Walang wine. Parang napilitan siya doon. Para ipakita din sa tao na may kapangyarihan ng Diyos na magpalitaw ng bagay sa wala. No? Wala, pero nagkaroon. Ilang ba nga yung linagyan niya ng tubig? Pinalagyan niya ng tubig. Nay. Bebal. 6! Hindi yan 7. Ba't 6 daw? Ba't 6 lang? Sabihin ko sana pito eh, pero nakalimutan ko na lang. Para madali. Bakit 6 lang, Simon? Search niyo yan. Bakit 6 lang, hindi 7? Alam niyo kung ano yung pampito? Kristo. Hindi. Yung naging wine. Yung lahat ng banga, di ba? 6 lang yan. 6 pots. Alam niyo yung pampito? Yung naging wine lahat. Hindi 7 pots. 6 pots lang. So, ano yung ibig sabihin yan? May kinalaman yan dun sa 7 church ages. Yung pampito, yung lahat. 7 seal. So, may kinalaman yan sa 7 seals. Yung ikapitong selyo, Siya yung ikapit. katahimik. May katahimikang kalahating oras. Ano yung katahimikang kalahating oras? Kasi, aakyat yung bride, bababa yung bride. Kailan naakyat yung bride? Kailan bababa yung bride? That's the 7th seal. Hindi lang yun. Kailan mo tinanggap yung Berean repentance sa buhay mo? Na yung nagkaroon ka ng interest. Nung narinig mo yung salitang yun, hindi mo na to, hindi mo na siya Papakawalan. papakawalan. Hindi mo na siya ipagpapalit kahit nasa anong bagay. Matthew 13. Diba, hanap mo yun. Yung pearl of great price. Matthew 13. Ganito dapat tayo.
ka-eager na matanggap yung mensahe. Mahanap yun sa'yo. The pearl of great price. Saka hidden treasure. Dalawa yun. Yung parable sa Matthew 13, sa ika-5 parabola at saka ika-6 na parabola. Sige, basa. Okay, basahin mo. Tagalog. Ay, dyan kay ano. Ano sa'yo? Matthew 13:46. Dalawa yan, magkasunod. Nang mahanap niya ang isang perlas na may malaking halaga, umalis siya at ibinenta niya lahat ng meron siya sa biniling ito. 47. Ganon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na Hindi kayo. Yung sa 40, ano yung kanina? 45. 45. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mga lakal na pahayag ng mga mahalagang perlas. 46. Nang mahanap niya ang isang perlas na malaking halaga, umalis siya at ibinenta niya ang lahat ng meron siya sa biniling ito. Nung nakita niya, nakita niya yung perlas, anong ginawa niya doon sa kayamanan niya? Ibinenta niya para bilihin yung perlas. So, buong buhay niya, ipinagpalit niya doon sa perlas. O ano mayroon siya, ipinagpalit niya yun doon. Hindi mo ipagpapalit yung temporary sa permanente. Nung natagpuan niya yun, kahit anong painggit ng tao dyan, sports car ka, mga vlogger, may mga naka-raptor pa, sa inyo na yan. Pero hindi ko ipagpapalit yung permanent life. So, yung taong nakatanggap ng mensahe, hindi niya ipagpapalit sa daya ng mundo yung natanggap ng mensahe. Hindi mo isasaalang-alang, hindi mo kailanman ipagpapalit, ay, bebenta ko na to, ayoko na. Yung isa dyan, may natagpuan daw na lupa, doon sa lupa na yun, binili niya, nakahukay siya ng mga kayamanan. Ang ginawa niya, binenta niya lahat ng pera niya, ari-arian niya, binili niya yung lupang yun para makuha lang yung hidden treasure na yun. So that is the word of God. That is the message of God. Pag natagpuan mo yan, kahit anong gawin mo, hindi mo ipagpapalit. Alala niyo po kung kailan kayo na born again? Anong pakiramdam, Kuya Bal? Nay? Parang ayaw mo na matapos yung araw. Ayoko nang Ayaw mo na. Parang, wala na akong ganang bumili ng, magkaroon ng ganito, Diba? ganon yung mga ganyan. nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, di ba, Nay? Yung parang, kasi Diba? pahirap lang sa buhay. Hirap lang. Sa halip na wala akong problema, Yung mga makakaproblema. pinoproblema ko, wala ka trabaho. Yes eh. Nung natagpuan mo, sa iyo, Ate Maricel, ikaw mismo magpatotoo. Mabubuhay naman kahit wala Nung tinanggap mo, kang Panginoon, wala kang nung parang sabi mo, di ba, sabi mo sa sarili mo, iba to, pastor eh. Tapos sinasabi mo sa kamag-anak mo, iba to eh. Hindi mo ma-explain. Hindi may explain. Yung may joy dyan sa puso mo, hindi ko to ma-explain. Kakaiba yung nararamdaman ko dito. Eh, kahit anong sabihin, nag-iba ka na ng reliyon ha. Bakit ganun? Ikaw lang na iba, kami lahat Katoliko, ikaw. Nag-born again ka, naku, nalihis ka na. Magkakaiba kasi yun. Pag nagsimba, alam mo, nagsimba ka. Paganda ka pa, pabango. Ano? Kailangan, Pag nakapusto may na. bagong damit, Bibili ng bagong gamit, pupunta lang. Diba? Tapos kailangan may bigay ka sa ano. May bibigay doon. ayun, natural lang. Hindi, walang problema doon. Ang sinasabi ko lang dyan, ba't may mga ano siya? Ibig sabihin ko, yung naramdaman mo sa Panginoon, nang tinanggap mo ba, hindi mo naramdaman nung nandun Magkaiba ka. talaga, Pastor. Kasi iba po yung sa Panginoon Sabi talaga. niya, kahit ano pa sabihin nila, iba ka. Diba? Iba talaga ako. Wala, nasira na ulo niyan dahil dyan. Puro ganyan. Oh, dati nanay ko, hindi naniniwala sa akin. Hindi na nanay ko, ano pa pala ako dyan?
Hindi naman kami magkapera dyan eh. Sabi ko, wag kang trabaho ng Sunday. Bakit? Eh, pambigay ka ng utang ko? Pambayad sa utang ko? O, yan. Yan nangyayari. O, hinabol siya ngayon. Natagpuan siya ngayon. Sabi niya sa akin, tama pala. Natutuwa ang puso ko kasi ngayon nag-describe yung nanay ko. Lahat ng sinasabi ko, tinitake, verse na? Sige, verse. Sabi ko, devotion mo lagi. Hindi ako yan. Si Lord mismo nanganusap ko. Hindi ako yan. Ginamit lang niya akong magsalita para sa'yo. Kasi minsan di natin maisip yun. Kailangan na may nagsasalita. So, practicein. Itong ginagawa nila, later on, sila talaga magsishare nito. Ang ministry niyan, malay nyo, hindi lang dito. Oh, iba pang lugar. Diba na yun? So, as far as we can, gawin natin. Sabihin nyo yan sa, huwag kayo mahiya. Bible study po tayo. Join kayo sa amin. Huwag kayo mahiya na kasi kaulo kayo. May gagawin ako eh. May Tuloy trabaho na, pa Nay. kami. Yung mga kaiimbita mo, yung kaiimbita mo, Nay, ang Diyos ang kikilo sa kanila. Ang dami. Sige. Kwentuhan mo lang. Halimbawa, Nay, dapat tambay ka ng konti doon. Ano ba? Ganito. Share mo na yung napag-usapan dito. Later on, Nay, kikilos ang Diyos ka. Alam mo, Nay, ano gagawin ko? Iisa lang naman ng Diyos, pare-pareho lang yan. Paano nila nalaman? Ang dami simbahan kasi. Di, ang tanong ko, paano nila nalaman? Umaten sila, Nay. Umatin kasi sila. Umaten, Oo. tas isa daw. Seven Advent. Sabi mo, Nay, mali kayo. Ang sabi ng Seventh-day Adventist, 3 ang Diyos. Isa lang daw ang Diyos. Hindi, 3 sa kanila eh. Pareho lang yan. Tatlo. Di ang gulo nun. Ang gulo. Dami magdidesisyon. Diba? Basta ka sa dalawa, sa isa, bagsak ka. Ayoko niyan, hindi ko type to ha. Di, Dalawa, oh. yan. Bet ko yan. eh. Parang quorum man ng inangkel. Pag hindi sumang-ayon yung isa, paano na? Wala, hindi ka makapasok sa langit, ma'am. So, yun po, yung sinare ni Nico. Yung temporal, permanent. Kahit mga kapatid ko, iniisip yan. Pag may pera ka, yan ang tagumpay. Pag may sasakyan ka, may sarili kang lupa, meron kang ganito, kapag travel ka, yan ang tingin nilang tagumpay. Yes, okay. Talagang may nakarating. Yan ang talaga. Pero yung nandito ka, nag-ministry ka, yan, tamo yan, tamo, ang hirap lang. Ganda na lang ang buhay niyan. Siguraduhin ko. Sa tingin lang nila, mahirap, pero Diba, mayaman Nay? ako. Yes. Diba, Nay? Kahit dito lang tayo, kahit ganito lang. Kahit ang view na nakikita natin, yung mga... diba? Tapos yung pagising mo ng mga sarap sa mata eh. Mga bundok. Pakita mo nga, Pat. I-upload ko yun eh. Yan. Gusto nyo ba yan? Ang gusto nyo, mga mall. Tapos yung mga usok ng sasakyan. Ito, centralized aircon. Ito, usok ng... Centralized aircon yan. Praise God kasi nandito tayo po. Nandun tayo. Salamat tayo sa Panginoon kasi nalaman natin. So, itong mga babasahin po na ito, hindi ito basta-basta lang. Kahit ito ay parang Generation Z, ang paraan paano i-share. Parang dalawa na naibigay doon sa inyo. Nasaan? So, tandaan natin na napakahalaga niyan. Basahin natin ang basahin. Kaya mo na marami pa kaming ibibigay na mga title. So, isa yan. Tuloy, Sir Dayan, yung mga Facebook, i-post mo eh. Alam mo ngayon, yung narinig mo. I-type mo dun sa cellphone mo, i-post mo sa timeline. Okay? Pwede? Yung na-take note nyo. Ate, Maricel, mag-start ka na ngayon. Yung timeline mo, i-update mo lagi. Yan lang i-type mo lang doon sa Type mo sa timeline. i-post mo lang. Sino nag-share, sinong kailan. Ilagay nyo lang doon. Mababasa na ito. Bakit may ganyan sila? Ganyan kami, Ate Maricel. Yung halimbawa si Pastor nag-share, ipopost namin sa timeline. Ilagay doon sa timeline. Then, Kesa naman ilagay natin, mga mukha lang natin. May emoji pa.